Magandang gabi, Pastor Claude. Magandang gabi, Brother Edgar. Magandang gabi po, Ti Alma, sa inyong lahat dyan, sa buong pamilya. Okay, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Salamat at naandyan na kayo. Tayo ay makakapagpatuloy uli sa ating pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi po uli, Ate Alma, sa buong pamilya at sa mga kasama dyan sa pag-aaral natin. Nawa ay maayos ang kalalagayan ng bawat isa. Siyempre si Pastor Claude, dyan sa Atimonan, at medyo maraming inaasikaso rin. Siya, Brother Edgar, salamat at naandyan ka. Magandang gabi rin. At nawa ay kasama ang pamilya. Di ko alam kung nasa trabaho ka ba o nasa bahay. Okay, so ngayon pong gabi ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Kagabi natapos natin ang verse 8. So ngayon po ay nasa verse 9 to 11 tayo. Bago tayo magpatuloy ay samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, salamat pong muli sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Pagbibigay mo ng panahon at oras upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Patuloy po amang tinatagubili namin sa iyo ang lahat ng ito. Bigyan mo po ako ng kalakasan ng katawan, ng karunungan, upang maipaliwanag ang mga talata na nakatalaga sa gabing ito at ang mga kapatid namin na makikinig sa gawain pong ito, maging ang mga manonood ng recorded video, Panginoon, ikaw po ang magpala sa kanila, magkaroon ng bukas na puso at isipan upang maunawaan ang mga bagay na tatalakayin. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, nawa ay maparangalan ka namin sa gawain ito. Salamat po sa lahat ng ito, Ama. Ito pandalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama. Okay, tayo po ay magpatuloy at magsimula na sa ating pag-aaral sa gabing ito. Isaiah chapter 48 verses 9 to 11. Basahin ko lang yung konting recap doon sa verses 6 to 8. Ang verses 6 to 8 na natalakay natin kagabi ay tumukoy sa mga kapahayagan ng Diyos na ibinibigay niya sa mga tao sa tamang kapanahunan. Na talakay natin kagabi na may mga bagay na hindi agad ipinahayag ng Diyos sa mga tao dahil hindi posibleng hindi pa napapanahon o hindi tumutugma sa kaparaanan o sa kalooban ng Diyos. At ang mga bagay na alam niyang makatutulong sa mga tao ang ipinapahayag niya lamang sa tamang panahon. Ito'y isang bahagi ng sovereignty ng Diyos. Alam niya kung kailan aakma ang isang bagay. Sa theology, ito'y tinatawag nating progressive revelations. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi pa natin alam yung kaparaan ng kalooban ng Diyos sa isang sitwasyon, so i-reveal niya lang ito sa atin doon sa tamang panahon. For example, yung mga sitwasyon ng end times o kaparusahan o mga mangyayaring kabigatan sa dulong panahon, hindi pa ito eksaktong nangyayari. Bagamat mayroong bahagi ng Bible na ito'y natalakay na, particularly sa Matthew 24 at sa mga dulong bahagi ng ibang aklat ng Ebanghelyo, at maging sa pahayag, subalit hindi natin eksakto alam pa kung ano ang eksaktong mangyayari sa kapanahonan na yon. Ang verses 6 to 8 ay tumukoy sa kakayahan at otoridad ng Diyos na magpahayag at magpaunawa sa tao ng mga bagay na tumutugma sa kanyang disenyo, proseso at layunin. Ang anumang kaalaman na ipinapahayag ng Diyos sa tao ay nagmula sa Kanya at hindi maaring maimpluwensyahan ng kahit na sino o ng anumang sitwasyon o kondisyon. Nakadisenyo na ito sa Diyos. Alam na niya kung ano yung mga bagay na ipapahayag niya o mangyayari sa kinabukasan. At ang tamang panahon kung kailan ito mangyayari ay alam na rin ng Diyos.
Okay? So, yun po. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat at nandyan ka na sa ating pag-aaral. Tayo ay nasa Isaiah chapter 48 verses 9 to 11. So, tunghayan natin ang ating talatang aralin sa gabing ito. Verse 9. Dahil na rin sa karangalan ko, ako'y nagpigil. Dahil dito'y hindi ko na kayo lilipulin. Sa King James, for my name's sake will I defer mine anger. And for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off. So, nagpapakita muli ito na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Itong talatang ito ay nagbibigay diin sa katangian at karakter ng Diyos, ang kaniyang karangalan. Ipinapakita na dahil dito ay mayroon siyang pagpipigil sa kaniyang sarili, at ipinapaunawan ang katangian ng Diyos ay hindi nahihiwalay sa Kanya at nangungusap sa kung sino siya. Dala-dala niya lagi ang kanyang katangian. At ito yung nagpapakita, nagpapaunawa sa atin kung sino siya, kung anong klase siyang Diyos, ano ang kaniyang kakayahan. Kaya nga doon sa Lumang Tipan, napakaraming pangalan ng Diyos na ginamit. No po? At ang bawat pangalan na ito ay tumutukoy sa mga katangian at karakteristik ng Diyos. Ayan. Karaniwan na makikita natin yung kakayahan, yung sovereignty, yung control at power ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang pangalan o karangalan ng isang tao ay dala-dala niya rin. Dapat, kung sino ka, sa bawat kilos mo ito ay lalabas. Kung ano yung ugali mo, lalabas yan. Gaano mo man itago, gaano man natin itago kung sino tayo, lalabas yan at makikilala tayo. Maraming taong nagkukunwari, for a while ay nagiging nakakaya nilang takpan kung sino sila, kung ano ang karakter o katangian nila, pero hindi ito pang matagalan. Dumarating ang panahon na malalaman ng mundo o ng mga taong ginagalawan niya sa paligid niya kung sino siya. Particularly, kung ito'y mananampalataya o hindi. Maraming tao na nagsasabing Kristiyano, mananampalataya, dideclare niya yon at ginagampanan niya, kunwari, yung mga buhay ng taong mananampalataya. Pero kung hindi siya totoong mananampalataya, lalabas sa buhay niya. Kasi hindi mapapasubalian kung ano yung tunay na laman ng puso niya. Nawa ay ang bawat isa sa atin dito, 10 ng ating mga pamilya na kasamang nakasubaybay sa ating pag-aaral ay totoong may Kristo sa puso. Kasi hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Pwedeng ako bilang pastor, si Pastor Nanding, Pastor Claude, ang ibang tao ay maloko natin o makapagkunwari tayo sa kanila, pero alam niyo na sa totoo ay hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Hindi natin ito maitatago sa Kanya. Alam niya ang puso natin. Ang bawat ugat na nananalaytay sa ating katawang lupa, sa ating katawan, ay alam ng Diyos kung saan patungo at kung ano ang nilalaman nito. Kahit nga yung mga blood type nating lahat, yung DNA nating lahat, ito ay alam ng Diyos. He is God of wonders. Hindi alam kung paano ito ginawa ng Diyos. Well, hindi na. Yan yung isang binabanggit doon sa naunang talata kagabi na hindi lahat ay maipapaunawa sa atin ng Diyos kasi napakakomplikado ng maraming bagay. Muli ay makikita natin sa talatang ito ang soberanya at katapatan ng Diyos. Ito'y nagsisimula sa deklarasyon na dahil na rin sa karangalan ko, ako ay nagpigil. So, meron ganon. Yun ang panimula ng talata. Ipinapaunawa na ang Diyos mismo ay nagtataguyod ng kaniyang sariling pangalan at reputasyon. Hindi siya paiba-iba sa kaniyang mga aksyon. Sa halip siya ay pare-pareho at tapat sa kaniyang pagkatao. Sa pagpapaliban ng kanyang galit, ipinapakita ng Diyos ang kanyang mahabang pagtitiis at pagpapakumbaba sa kaniyang bayan, kagaya na nangyari sa Israel. At kahit sa kabila ng katotohanan ng pagsuway, pagtalikod ng Israel sa kaniya, nananatili siyang tapat at nagmamalasakit sa kaniyang bayan. Ito'y sumusukat doon sa katangian ng Diyos na tinatawag nating hindi nagbabago or immutability. Okay? Itong katotohanan na ito ay nagpapakita na anumang oras
pwede tayong magsisit manumbalik sa Diyos. Kasi sabi natin sa Bible, nabanggit sa Bible, siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman, walang hanggan. Even yung future generations at hanggang doon sa kalangitan, pagpanahon tayo ay nandoon na. Ibig sabihin, yung mga nagkasala noon, nagkakasala ngayon, at humingi ng tawad o kaya ipinatawad, ay pwedeng mangyari din sa kapanahonan ngayon. Actually, sa totoo lang, ay lahat ng kasalanan natin ay tinubos na ng Diyos. Kaya makakaasa tayo ng kasiguraduhan sa ating buhay na walang hanggan. Muli, ang talatang ito ay nagpapakita ng isang kasunduan o ng isang testamento, covenant, sa awa at biyaya ng Diyos. Habang pinipili niyang pigilin ang kanyang matuwid na galit, alang-alang sa kanyang sariling pangalan. Alam natin yung sa kabila ng galit ng Diyos, hindi niya ipinapahayag sa atin yung kanyang kaparusahan sa ating mga mananampalataya. Yung kahit nakakaranas tayo ng mga kabigatan at mga problema, kapaitan, o anumang sitwasyon dito sa mundo, hindi pa iyan parusa Kasi hindi lang hanggang diyan ang kaparusahan ng Diyos. Kaya kung meron tayong dapat nabanggitin sa ating mga panalangin, yung salitang, Panginoon, salamat po dahil hindi mo ibinibigay sa amin yung para sa amin. O kaya hindi mo ipinapatupad yung parusa na para sa amin. Kasi sa totoo lang ay hindi natin kayang unawain o dalahin yung kaparusahan na para sa atin dahil sa tindi ng ating karumihan at pagkakasala. Pero ang Diyos ay kaya niya itong dalahin at ipinadala niya nga ito sa Panginoong Hesus. Pinasa niya sa krus at ito yung dahilan kaya siya ay namatay. Ang huling bahagi ng talata na ito ay nagsasaad na dito'y hindi ko na kayo lilipulin. Siyempre tumutukoy ito sa Israel, ano? Dito binibigyang diin ng Diyos na ang kanyang tunay na pagmamalasakit ay para sa kanyang sariling bayan at sa mga taong kanyang pinili. Ipinapakita niya ang habag at konsiderasyon sa kanyang mga tao sa kabila ng pagmamalabis, pagtalikod ng tao. Lagi nating nababanggit yung salitang pagtalikod. Ano po? At yan ay katangian ng Diyos. Ang isang leader, ng isang simbahan, o ang isang pastor o naglilingkod sa Panginoon, dapat ay may katangian din na ganoon. Mapagpakumbaba, nagamat minsan ay nakakainit din talaga ng ulo yung mga sitwasyon sa church, pero nandun yung pagpapakumbaba. At kahit iwanan ng mga tao, kahit talikuran, o kung anumang pangit na sitwasyon na gawin, dapat ay mananatiling tapat at nagmamalasakit sa mga tao na ipinagkatiwala sa Kanya. Dahil yan ang katangian ng Diyos. Kung tayong mga pastor minsan ay susuko at babagsak, mag-withdraw sa mga gawain dahil nasaktan, ay anong pinagkaiba natin sa mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon, di ba? Tayo ay, sa totoo lang po, yung buhay ng pastor, mabigat, mahirap, pero unti-unti hinuhubog ng Panginoon sa mga bagay na ganito. Ang daming sitwasyon na hindi natin alam kung paano kinakaya. Pero syempre, ang biyaya ng Diyos ay sapat at kompleto, sabi sa 2 Corinthians 12:9. Okay, muli ito isang pagpapakita ng awa ng Diyos at ang kaniyang pagnanais na makipagkasundo sa kaniyang mga tao. Ang mga imahe at simbolismo sa talatang ito ay makabuluhan din. Ang pagkilos ng pagpapaliban ng galit at pagpigil sa pagpaparusa sa mga tao ng Israel ay naglalarawan na sa Diyos bilang isang mahabagin at matiyagang ama. Yung salitang ama, palagay ko, karamihan sa atin dito ay may mga anak, magulang, ay nandun talaga yung tiyaga. Isa yan sa karakter o katangian ng magulang na iniwanan ng Diyos sa atin. Wala siguro sa atin ng nagkaroon ng anak na matigas, na hindi matigas ang ulo o hindi naging pasaway. Lahat yan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay nananatili yung ating pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. At yan ang katangian ng Diyos sa ating lahat. Sabi nga, kung ang Diyos nga nagpatawad, kung ang Diyos nga nagmahal at nagmalasakit,
dapat tayong tao ganoon din. Ha? Hindi tayo dapat na maging pabigla-bigla, hindi tayo dapat maging matapang na pag may nagkamali o nagkasala sa atin ay hindi na natin mapapatawad. Sa halip yung mga nagkakasala ay dapat pa nating lalong mahalin. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus ay hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At yan mismo ang halimbawa ng Diyos sa atin. Sa pagkapakita ng pagpipigil, pinangangalagaan ng Diyos ang tipan at pinahihintulutan ang posibilidad na pagpapanumbalik ng tao sa Kaniya. Ibig sabihin, kasi kung ang tao ay nakaranas ng hirap o pinarusahan na, probably wala ng chance na manumbalik. Pero lagi kong sinasabi, may mga ilang tao akong nakausap na kung ang tao ay gumawa ng mali sa iyo, kung niloko ka o tinalikuran ka, minura ka, dinuraan ka, or whatever negative na action, sa halip na patulan mo siya, dapat lalo mong ipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit mo sa Kanya. At baka ito yung maging instrumento ng Diyos para siya'y manumbalik sa iyo, para siya ay maunawaan niya yung totoong definition, totoong kahalagahan ng pagmamahal. Kasi pag pinatulan mo yan, an eye for an eye, a tooth for a tooth, away lang kayo niyan. Kalokohang yan, at talagang magkakagulo kayo. Ano po? Kaya nga po, naalala ko, related doon sa, yung sa Sunday may people power. May mga kaibigan akong talagang nagmamalasakit sa bayan, sasama sa people power, mga Kristiyano, pastor, sabi namin, mas maigi, kapatid, na manatili ka na lang sa bahay kasi napakadelikado. Dahil galit ka sa gobyerno, galit ka sa mga korap na kung sino man sila, pero mahirap yung nasa kalye ka Ang pinakamaganda ay manalangin na lang at ilapit sa Panginoon ang sitwasyon ng ating bansa. Nalulungkot po ako, related dito, nabanggit ko lang. Habang ginagawa namin yung pagpigil sa mga kapatiran, sa mga pastor na sumama sa rally sa People Power sa Sunday, itong PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, ay gumawa ng sulat, si Dr. Noel Pantoja, at hinihikayat ang mga kapastoran at mananampalataya na lumabas at sumama sa rally. Sabi ko, ano bang klaseng leadership meron ito? Nakakalungkot po. Anyway, saka natin talakayin yan. Siya kasi yung pinakamataas doon sa asosasyon ng mga evangelical churches at kasama po tayo doon. Grabe ang kanyang pagiging aktivista. Okay, ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa kanyang mga anak. Yan, nabanggit ko na kanina, ang kaparusahan ay igagawad lang ng Diyos sa mga taong susuway sa Kanya. Ang mga nararanasan natin na kahirapan sa ngayon ay hindi parusa. Ito'y pagtuturo kung paanong tinuruan ng mga Israelita, kung tayo nakaranas ng kahirapan, kabigatan, ito'y ariin nating pagtuturo. Kasi mayroong ipinakikita ang Diyos sa atin. Mayroong gustong ituro, ipaunawa ang Diyos na kailangan nating gawin sa ating mga buhay. Hindi parusa. Kasi kung hindi parusa, hindi natin alam kung anong ating gagawin. Hindi simpleng parusa na palo sa puwet lang ang gagawin ng Diyos sa atin. Kaya huwag nating isipin ang Diyos ay nagpaparusa. Okay? Bilang konklusyon, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng soberanya, katapatan at awa ng Diyos. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos at ang kanyang reputasyon. Gayon din ang kanyang pagnanais na ang kanyang mga tao ay bumalik sa Kanya. Ang talata ay nagsisilbing panawagan para sa pagsisisi at pagsunod habang nag-aalok din ng katiyakan ng pasensya at habag ng Diyos. Napaka-pabor sa ating lahat at pag-ibig, yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos talagang unconditional, hindi natin kayang timbangin, hindi natin kayang maunawaan gaano ba to kalalim. Grabe ang hindi ko alam kung may mga taong ganito ang level ng pagmamahal. Ayan. Meron akong alam,
Saka ko nasasabihin sa inyo. Ang imahe at simbolismo sa talata ay nagbibigay diin sa katangian ng Diyos at ang kanyang pangako sa kanyang mga tao. Definitely, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sa pagtapos ng talatang ito ay testamento sa hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos. Sinabi natin kanina na immutability. Noon, ngayon at magpakailanman ang Diyos ay nananatiling pareho. Yung pag-ibig, pagmamahal niya, hindi ito nagbabago. Kaya wala tayong dapat na ikatakot o ipangamba. Basta tayo totoong Kristiyano, tapos na ang laban. Sigurado tayo sa kalangitan. Okay, verse 10. Sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Ang talatang ito ay isang metaphor ng pagdadalisay ng ginto o pilak sa isang horno at ginagamit upang ilarawan ng ideya ng gawaing paglilinis at pagpapatatag ng Diyos sa buhay ng kaniyang mga tao. Ang proseso ng pagpino o refining o refinement, purification ng mahalagang metal ay nagsasangkot ng pagpapailalim sa mga ito sa napakataas na temperatura upang maalis sa mga dumi at mailabas ang tunay na halaga at kagandahan ng metal. Ito yung tinatawag nating forging o ano ba sa Tagalog yung forging? Pag nakalimutan ko, mamaya maalala ko. Pastor Claude, alam mo yan eh. I-type po dito at nawala sa isip ko. Okay, lumipad. Katulad nito, ginagamit ng Diyos ang metaphor ng pagdadalisay upang ilarawan ang proseso ng espiritual na paglago, paglilinis at pagbabagong nangyayari sa buhay ng kaniyang mga tao. Bahagi ng buhay nating mananampalataya yung paglilinis, pagdadalisay, pagpapatatag, pagpapalago. Yan, salamat Pastor Claude. Pagpapanday. Yan, pagpapalago at yun na pagpapanday sa buhay natin. Ang konsepto ng pagdadalisay, pagpipino ay paulit-ulit na tema sa buong Biblia. Yan na, pinapadaan sa apoy, tinutunaw, at pag natunaw na, lilinisin yan, naalisin yung mga impurities, imperfection, at bubuuin uli, lalagyan ng hugis, at magiging puro na siya. Kagaya rin ng konsepto at prinsipyo ng ginagawa sa katas ng tubo na ginagawang asukal. Kung nakakita na kayo ng tubo, matapos itong sinusunog yan, yung unang katas na piniga doon ay talaga namang hindi mo iinumin, hindi mo siya kakainin kasi napakaitim, madumi. Actually, posibleng kulay niya lang yon, hindi yun literal na dumi, pero nililinis yun at nire-refine. Yung harina. Sino sa inyo nakagamit na ng cassava flour? Yung cassava flour, harina na galing sa kamuting kahoy, na nasubukan kong gumawa ng ganyan nung bata ako sa Bataan. Dinayad-yad yun, tapos pinipiga. Alam niyo yung lumalabas na katas doon? Itim na parang katas ng pusit. Pero sa ilalim noon, yung pulbos ay puting-puti. As white, talagang puting-puti. Pero sa ibabaw ay madumi. Ibig sabihin ay talagang nililinis, may proseso. At ganun po ang ginagawa ng Diyos sa buhay nating mga tao. Kaya pinaparanas sa atin yung mga kagipitan, yung mga sitwasyon na hindi natin halos makayanan, na parang sagad na sagad tayo. Pero sa dulo ng lahat ng iyon ay maunawaan natin ang layunin ng Diyos. Tama, Pastor Brad, starch. Yan. Okay, yun nga, sabi dito, paulit-ulit ito sa buong Biblia. Ito'y madalas iniuugnay sa ideya ng pagdidisiplina at pagpuputol ng Diyos. Kagaya ng binabanggit sa John chapter 15 verses 1 hanggang sa dulo, no? Sa Bagong Tipan, isinulat ni Apostol Pedro ang tungkol sa pagsubok sa ating pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto na napapahamak at ang pangangailangan para sa pagdadalisay ng apoy ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Pwede nyo basahin sa unang Pedro chapter 1 verse 7. Binanggit din ng aklat ng mga kawikaan ang pagdadalisay ng pilak at ginto
bilang isang pagkakatulad para sa proseso ng pagsubok at pagpapatunay ng pagkatao o karakter ng isang tao. Malimit yung karakter o yung katangian o yung ugali, yung attitude ng isang tao lumalabas sa mga panahong nakakaranas ng kabigatan. Yung may mga panahong galit na, kaya nakakagalit yung sitwasyon. Anong gagawin natin? Nagagalit ba tayo? O cool lang? Ayan. Doon makikita kung hanggang saan yung ating control. Biyaya ng Panginoon, unti-unti ay natututo akong mag-control. Pero sa totoo lang ay noong mga nakalipas na mga panahon, napakamainit ng ulo ko at pag kinanti mo ako, may kalalagyan ka. Grabe. Yun po yan, biyaya ng Panginoon, buhat ng manampalataya at magkaroon ng opportunity na makaglingkod sa Kanya, proseso po, binabago tayo ng Panginoon. Ang unang bahagi ng talatang ito ay nagsasabi na sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Nagbibigay diin ang gawain ng pagdadalisay ng Diyos ay hindi limitado sa pisikal na mga elemento tulad ng pilak o ginto. Sa halip, ito'y nagsasalita sa mas malalim na gawain na ginagawa ng Diyos sa mga puso at buhay ng kaniyang mga tao. Hindi external, hindi panlabas lang ang ginagawa ng Diyos na pagbabago. Sa halip, ang tinitira ng Diyos ng kaniyang pagdadalisay ay ang puso natin, yung buong pagkatao. Kasi yung panlabas na pagbabago, kalimitan huwad yan. So ang ginagawa ng Diyos ay kaloob-looban yung puso, yung ating pagkatao mismo. Kaya nga tayo nagiging isang bago ng nilalang, sabi sa 2 Corinthians 5:17. Pero alam natin na ito ay hindi instant. Ito ay proseso. Kaya nga may tinatawag tayong progressive sanctification. Ito'y nangyayari araw-araw, hindi natin napapansin. Pero alam ninyo na ito'y nangyayari sa ating buhay. Palagay ko ang bawat isa sa atin ay makakapagkwento, makakapagsabi ng binago sa buhay mo. Gaano man yan kaliit, meron at meron. Ano ka ba dati at ano ka ngayon? At tingnan natin mga 2 years or 1 year from now, ano ka na kaya? Ako bilang pastor sa Touching Lives, alam ko at kita ko kung paano binago ng Diyos, inimprove ng Diyos ang mga bagay na akma doon sa partikular na tao. Kilala ko kung paano yung kayo nagsimula. Alam ko rin kung sino yung hindi nagbabago. Alam ko at biyaya ng Panginoon, nakikita ko yung mga taong unti-unting humahakbang sa pagbabago at sa pagpapalago. Ayan. So, alam niyo kung sino kayo, kung kayo ba ay nagbago, nag-improve, tumugon sa tawag ng Panginoon, o kayo na natiling sa dating buhay o walang nabago. Kayo po ang nakakaalam. Bilang pastor ay, alam ko yun, kilala ko kayong lahat. Pwede ko kayong kausapin, pwede nating pag-usapan ang mga buhay na yan, ang mga sitwasyon yan sa buhay ninyo. Okay, itong pagdadalisay ng tao, sabi nga natin kanina, hindi tulad ng pagdadalisay ng pilak na makapag-aalis lamang ng physical na dumi. So yun nga, hindi lang physical na dumi, kundi spiritual, emosyonal, lahat ng bahagi ng buhay. Kaya nga sa ating pagbabasag ng Panginoon, breaking point, again, naalala na natin yung darating yung panahon na talagang ipaparanas sa'yo ng Diyos at kabigatan. At pagkatapos noon ay magiging isang bagong nilalang ka. Minsan baka kaya ka nasasaktan dahil may gustong ipaunawa sa iyo ang Diyos. Minsan kaya ka nalulungkot, kaya ka nabibigatan, nabuproblema ka dahil may gustong iparanas sa iyo ang Diyos. May gustong ayusin ng Diyos sa buhay niyo at marami pang sitwasyon. Ano't ano man ang mangyari sa buhay natin mga kapatid, lagi nating iisipin na ito'y kaparaanan ng Diyos at pinapayagan ito ng Diyos para tayo ay palaguin, patatagin, patibayin at sa dulo ay maging karapat-dapat sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Babalik natin kay Job. Alam na natin ang kwento. Si Pastor Claude ay familiar sa Hebrews chapter 11. Inisa-isa doon kung sino-sino yung mga tao na nakaranas ng mga bagay na ito. Hindi natin kayang tularan o tawaran ang kanilang mga naging pagpapakasakit.
Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagsasabi na kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Ito'y nagbibigay din sa kahalagahan ng pugon o yun nga yung forging area, no? Na pugon ng kapighatian bilang konteksto kung saan nagaganap ang gawaing pagdadalisay ng Diyos. Yung illustration dito na naginto or pilak sa isang partikular na lugar lamang siya dinadalisay. Pero sa buhay nating mga tao, hindi ito limitado sa isang partikular na lugar lamang. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa relasyon, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo, sa pakikipag-usap sa tao, sa pagpili ng makakapartner sa buhay, at iba pa. Sa pakikipag-usap sa ordinaryong tao, sa pagdeal sa mga problema, sa pananalapi. Ay, lahat yan. Ito yung maganda na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Alam ng Diyos yung bawat aspeto ng buhay natin na mayroong sabit. At alam din ng Diyos kung paano ito iaayos. Ang kailangan lang natin magkaroon tayo ng bukas na puso at kaisipan para tanggapin ang mga bagay na to at ipagkatiwala ng buong buo sa Diyos. Minsan kaya tayo nahihirapan kasi hindi natin pinagkakatiwala sa Diyos. Sa halip na magtiwala, talip na ibigay sa Diyos, nagre-rebelde tayo, nagagalit. Ano po? Naalala ko, hindi ko nababanggitin ng pangalan, may mga tao akong nakausap at nakasama natin dati sa church na iniwanan nila ako sa ere. Iniwanan nila ako sa church. Iniimbita, pinapattend sa gawain, bina-Bible study, pero hindi nagko-concentrate, hindi nagbibigay ng commitment at focus. Tapos nung nakaranas ng kabigatan, sinisisi ang Diyos. Bakit daw ipinaranas ng Diyos sa kanyang kabigatan na yon? Ako naman ay napaka-bulgar ko sa ganyang bagay. Chinachat ko sa kanila, kapatid, may gustong ayusin ang Diyos sa buhay mo. Kasi iniwanan mo siya, kinalimutan mo siya. In fact, marami ako, nung nakalipas na linggo, mayroon akong mga ilang taong sinabihan through chat na kailangan ayusin nila yung buhay nila. May isang tumugon, actually 3 yon, nakausap ko na yon. May isang tumugon, yung 2 hindi pa tumutugon. Pero yung isa pala nag-chat at nagpapasalamat kasi yun daw mga masasakit na salitang sinabi ko sa kanya, yun daw pala ay pagpapangaral ng Panginoon. Ayan, lang sana, hindi lang talaga sila makasimba. Ayan, meron pang isang hindi tumutugon sa gawain. Ayan po, sana ay tumugon na sila. Okay. Ang ganitong gawain ng Diyos ay papunta sa tinatawag nating kaganapan o spiritual maturity. Si Pastor Claude, si Sam ay familiar, syempre si Pastor Nanding, familiar doon sa Church Planting Essentials. At ang pinakapaborito kong lesson doon yung lesson 20, The Seasons of Church Planter. Meron doong high road and low road. Talaga dadaan ka sa napakaraming mabibigat na sitwasyon. Pero sa dulo ng lahat ng yun, yung pagtatagumpay, which is ang tawag ay celebration and rejoicing. Yan. So recall nyo na lang doon sa mga nag-attend ng CPE. Ang ganitong tema ng paglilinis o pagpapanday ay mababasa rin sa ibang bahagi ng Biblia. Ang totoong layunin ng Diyos sa mga tao ay ang palaguin at patatagin ang pananampalataya at maging handa sa lahat ng laban sa buhay. Gagamit ang Diyos ng iba't ibang pamamaraan at sitwasyon para isakatuparan ang kanyang mga layunin. Nagpapakita ito na hindi hahayaan ng Diyos na hindi lumago ang kaniyang mga anak. Gagawa siya ng paraan na maiayos ang buhay ng kanyang anak. Kasi pinili niya tayo, mahal niya tayo. Hindi niya hayaan na tayo ay mapariwara. Para saan pat namatay siya sa krus kung pababayaan niya lang din tayo, di ba? Yung nanay at tatay, naghahanap buhay para buhayin at pag-aralin ng kanilang mga anak para pakainin. Tapos pag nagkasala, pababayaan lang natin, parang napaka-illogical, di ba? Bakit pa siya binuhay? Kung bandang uli, pababayaan mo lang din. Di ba? So yun yung sitwasyon, very practical na application ng ating tinatalakay. At ito ay kaparaanan ng Diyos sa ating lahat. Okay, sa MBB may binanggit dito na sa huling bahagi na ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Posibleng ito'y tumutukoy sa naging mga kahinaan ng mga Israelita at ng lahat ng tao na nagpadala sa tukso sa ibang
sa tukso ng ibang tao. Partikular ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung pagkagumon sa kasalanan. At pinapakita nito ang kahinaan ng mga tao sa tukso at kawalan ng sapat na pagtingin at pananampalataya sa Diyos. Hindi natin maiaalis, mayroong mga taong mahihina. Sa Pentecostal churches, naririnig natin yung salitang backsliding. No? Nag-slide pabalik. Ang hirap yata nun, ano? Pero sa biblical point of view, wala pong backsliding. Kasi yung taong nanampalataya na hindi ito nagba-backslide. Bakit siya sinasabing nag-backslide? Posibleng hindi siya totoong nanampalataya. Ang kategorya niya ay yung sa Matthew 13, yung puso o yung lupa na nasa tabing daan, nasa batuhan o nasa dawagan. Yun po. So, they are not real Christians. Kaya nawawala ang kanilang pananampalataya. Actually, hindi nawala. Sorry, mali yung term na ginamit ko. Hindi siya nawala. Talagang wala. Ayan po. Okay, kasalukuyang panahon, maraming nagtuturo ng salitang comfort at physical na katiwasayan sa panahon na kinilala ang Panginoong Hesus. Pag naging born again ka, gaganda ang buhay mo, yayaman ka, gugwapo ka, tatangkad ka, pagpapalain ka. Buksan ninyo ang bawat pahina ng Bible ninyo kung may sinasabing gano'n. At pag may nakita po kayo na eksaktong gano'n ang ibig sabihin nyo po sa akin para matuto ako. Kasi wala po akong nabasang gano'n sa Bible. In fact, mas may sinasabi pa ang Diyos tungkol sa mga mararanasan nating kahirapan dito sa mundo. Tribulations and trials. At paborito nating lahat yan. Ano bang version? John 16:33 ba yun? Ayan. Okay. At marami. Yung mga apostol nakaranas ng kabigatan. May pinatay, may nilitsyon, sinunog, ipinako sa krus ng pabaligtad, paekes, at kung ano-ano pa. Basahin niyo po yung Hebrews chapter 11. Nandun po yung mga pahayag sa mga taong ito. At kagabi, nabanggit ko si Isaiah ay pinatay, nilagari yung kanyang katawan, divided by 2. No ba? Ayan, ay nakakakilabot yung sitwasyon na yon. Ito ay ginawa ni Manases dahil sabi ni Manases, sobra ka na, masyado mo na akong sinisiraan. Ayan, pero yun po ang nangyari. Hindi direktang nakalagay sa Bible, pero ganun po ang kamatayan na nangyari kay Propeta Isaiah. Okay. Sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 4, pamilyar si Pastor Claude dito, pinapaalala sa atin ng manunulat ng Hebreo na tumingin kay Jesus na siyang panimula at katapusan ng pananampalataya. Ito'y magdadala sa atin ng katatagan, pag-asa at kapayapaan. Sa konklusyon, ang talatang ito ay naglalahad ng isang makapangyarihan at nakakahimok na paglalarawan ng gawaing pagdadalisay ng Diyos sa buhay ng kaniyang mga tao. Inihahatid nito ang mga tema ng espiritual na paglilinis, pagtitiis, sa pagdurusa at ang soberanya ng Diyos sa proseso ng pagdadalisay. Ang talata ay nagsisilbing paalala ng tapat at tumutubos na layunin ng Diyos sa gitna ng pagdurusa at mga hamon. At hinihikayat nito ang mga mananampalataya na magtiwala, patuloy na magtiwala sa proseso para sa kanilang spiritual na paglago at pagbabago. So, merong layunin ng Diyos at ito hindi natin maikakaila. Okay, napahaba ang discussion ko. Sa verse 11, ang sabi dito, ang ginawa ko'y para na rin sa sariling kapakanan. Paghamak sa ngalan ko'y hindi ko pahihintulutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang, walang makakahati kahit na sino man. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa pangako ng Diyos na itaguyod ang kanyang pangalan at kaluwalhatian. Ang pag-uulit ng magandang gabi, Sir Alice. Salamat at napadaan ka, nag-join ka sa pag-aaral natin. Ang pag-uulit ng paniralang para sa sarili kong kapakanan ay nagbibigay din sa katotohanan na ang mga pagkilos ng Diyos at naaayon sa kanyang soberanya at autoritibong pamamahala, authoritative leadership and management. Ang resulta nito ay kaluwalhatian ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Ito'y makikita bilang isang deklarasyon ng pagtingin ng Diyos sa kanyang karangalan at pinakamataas na otoridad sa lahat ng bagay. Yung binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa katangian ng Diyos. At alam nating lahat na walang makakapantay sa Diyos
ang lahat ay babalik sa Kanya. Ang ideya o tema sa talatang ito idiniin sa mga talata ng benediksyon o pagbabasbas sa Biblia. Yung lagi nating binabanggit pagkatapos o bago matapos ang worship service. Particularly sa Roma chapter 11 verse 36, 11:36 ng aklat ng Roma, itong sinasabi, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya sa Kanyang karangalan, magpakailan pa man. So, pinapakita nito na ang lahat ay nagmula sa Diyos at ang lahat ay matatapos sa Diyos. Siya ang simula at siya rin ang katapusan. Muli, pinapakita ng ang pagkakakilanlan ng Diyos or identity. Binibigyang diin ito ang kabanalan ng pangalan ng Diyos at ang kahalagahan ng pagtataguyod ng Kanyang karangalan at reputasyon. Tayo mga tao, iniingatan natin ang ating pangalan, yung ating reputasyon. Ayaw nating madudungisan ito, no? Kaya nga malaking issue doon sa Congress, ang daming nadungisan na pangalan. Ano po? Sa buong Biblia, ang pangalan ng Diyos ay nauugnay sa Kanyang katangian at mga karangalan. Sa makatuwid, ang anumang kawalang galang o kawalan ng dangal sa Kanyang pangalan ay tinuturing na isang matinding pagkakasala. Yung pagsuway natin, yung pagtalikod sa Diyos, ito isang kasalanan. Ang konseptong ito ay makikita sa panalangin ng Panginoon na itinuro ng Panginoon sa Matthew 6:9. Sabi doon, sambahin ang iyong pangalan. Diba? At sa bawat bahagi ng buhay natin, ito yung ating laging sinasabi. Ito yung ating objective, sambahin ang pangalan ng Diyos. Sa Matthew 22:37, the greatest command, no? Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ayan, so napakalalim nito. Again, hindi po 99.99 kundi 100.00. Sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang salamin ng hindi nagbabago at hindi natitinag na kalikasan ng Diyos. Ang Kanyang pangako sa Kanyang sariling kaluwalhatian at ang kabanalan ng Kanyang pangalan ay nagpapakita ng Kanyang hindi nababago at banal na pagiging perpekto. Unchangeable perfection of God, immutable, simula noon, ngayon at magpakailanman. Ito rin ay nagsisilbing mabisang paalala ng kahalagahan ng pagkilala at paggalang sa otoridad at kabanalan ng Diyos. Hindi natin kayang ipaliwanag eksakto kung sino ang Diyos na to o kung ano yung talagang lahat ng katangian na meron siya. Pero ang dapat lang natin gawin, igalang, irespeto, luwalhatiin at parangalan siya. Okay. Naglalatag ito ng batayan para sa pag-unawa sa mga pangunahing tema ng kasalanan, pagtubos at ang pangangailangan para sa mga tao na makilala at magpasakop sa Diyos. Itong katangian ng Diyos na ito yung nagpapakita na anumang oras pwede tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. O sabi sa 1 John 1:9 ay ipahayag ang ating mga pagkakasala. Yan, tinutukoy nito ang sukdulang katuparan ng plano ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, yung ginawa niyang pagpapakasakit sa krus. Ito ay patunay at sa huli yung karangalan ay sa Kanya ibabalik. Kaya nga, to God be the glory lagi ang ating sinasabi. Soli Deo Gloria. Nagpapakita ng walang hanggan at walang limitasyong kakayahan at otoridad ng Diyos na kumilos at mangalaga sa buhay ng mga tao na Kanya nasusunod sa Kanya. Pabilang tayong lahat sa unang Korinto chapter 10 verse 31 bilang pagtatapos, sabi doon, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Hanggang doon lang po ang ating talakayan. Nawa ay natuto ang bawat isa. At kung meron man kayong mga katanungan, gaano man yan kaliit, gaano makakomplikado ang tanong ninyo, ay wag po kayong mahihiyang mag-send ng question at biyaya ng Panginoon ay atin po yung tutugunan ayon sa Kanyang biyaya at sa Kanyang mga salita. Salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama. Yan. Sa ating pananalangin, lagi nating isama ang ating bayan. Ano po, medyo magulo. Actually, hindi medyo, talagang magulo. Corruption dito, corruption doon, issue dito, issue doon. At maraming mga komento. Dagdag ko lang po bago tayo mag-closing prayer. Napalitan ang speaker ng Congress. Nawala na si Speaker Romualdez. Ang pumalit ay si Boji D.
I think somewhere in Pangasinan. Pero alam niyo po ba, hindi ko alam kung nakita niyo sa Facebook, itong taong ito, bahala na sila kung kasuhan nila ako, baka i-close uli yung aking Facebook account. Ito po ay dynasty man at napakaraming posisyon. Nakakalungkot po. Sabi nila yun daw ginawang pagtanggal kay Romualdez ay hokus-pokus lamang para maipakitang may ginawa sila. Well, hindi ko po ini-insight sa inyo na magrebelde. Sabi ko nga kanina, tayo sama-samang manalangin. Ipanalangin natin ang ating bayan kasi talaga pong magulo ang nangyayari. Ayan, there will be yung mass unrest. Ano po? At ang daming sumasakay, ang daming kaguluhan na nangyayari. Diyan alam kung saan ito tutungo. Basta tayo lamang ay kumapit sa Diyos, manatili sa kanyang kabutihan at sa pag-asa at sa pag-ibig na binibigay niya sa atin. Wala po tayong dapat na maging problema. Okay, tayo po'y manalangin mga kapatid. Samahan po ninyo ako. O manaming Diyos na dakilang sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa katagumpayan na ibinigay mo sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa lakas ng katawan, yung mga nararamdamang sakit ay pinawi mo na Panginoon. Ang solusyon pala, pag ikay may sakit na nararamdaman ay maglingkod sa iyo at magturo at bandang huli ay nawawala ang sakit. Salamat Panginoon sa pagsama mo sa akin, sa pagbibigay ng karunungan. At salamat sa mga kapatid na nakasama namin at nag-join sa live discussion na ito. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, gabayan at pangunahan sa lahat ng gagawin. Patuloy mo kaming paalalahan at hikayatin sa pananalangin para sa aming bayan at maging doon sa iba't ibang sitwasyon sa aming kapaligiran. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Huling panawagan po, patuloy po natin ipanalangin si, pangalan nga ng batang ito, Giliana Sapinoso, yun yung batang 15 years old na sinasapian daw ng evil spirit. At nakita din naman natin, nakita ni Ate Alma kung paano yung action niya. Noong Wednesday night, kaya iniwanan ko na sila kasi pinagamot nila sa manggagamot sa albularyo, labas na tayo doon. Sabi nila, okay na, payapa na, gumaling na. Pero sabi doon sa aking nakalakap na impormasyon, ay kagabi daw ay dinalaw uli or inatake na naman. So, hindi alam ko anong sitwasyon. So, pag-pray natin ng batang iyan. At bukod pa doon ay yung mga nakakaalam ay may mga nakita kami na ibang anggulo. So, pag-pray natin lahat na maiayos ang mga bagay na ito. So, yun lang po. Salamat mga kapatid. Pag-pray po ninyo, isama po ninyo sa prayer na makapunta ako sa Cavite bukas. Medyo masama ang pakiramdam para akong tinatrangkaso, nananakit ang kalamnan. So, yun po. Salamat.